Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito po pag-uusapan natin mga kababayan ay yung ginawa ni Vice Ganda noong April 2022 na kung saan mga kababayan masasabi natin na ito po mga host ng It's Showtime ay talagang may nilalabag na sa MTRCB dahil kung pagbabasihan po natin mamaya yung bidyong makikita ninyo, talagang masasabi pa kaya ng mga panatiko nitong si Vice Ganda na karapat dapat bang suportahan pa etong si Vice Ganda sa laban nila sa MTRCB. At yung pangalawa po natin pag-uusapan mga kababayan ay yung naging reaksyon ng isang pare sa pagkawala ni Rendon sa social media. Dahil kung matatandaan nyo, diba nawala na si Rendon sa Facebook, maging sa YouTube mga kababayan, nanganganib na rin. At sa TikTok ay nawala na rin po itong si Rendon. So sa pagkawala po nitong si Rendon Labrador ay may isa pong pare ang nagbigay ng kanyang saloobin sa pagkawala nitong si Rendon sa social media. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like etong upload natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel, maging dito po sa ating Facebook page. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live or magtatalakay ng mga ganitong klase ng issue mga kababayan dito sa ating bansa. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok ng mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mabuhay po kayong lahat. Ulitin ko mga kababayan na huwag nyo po kalimutan na i-like etong video natin na ito at i-share na rin po natin. So ngayon mga kababayan, umpisahan natin itong pag-uusapan natin sa naging interview dito kay Nico Natividad na kung saan nagbigay po siya ng kanyang reaksyon sa pagpataw po ng MTRCB ng 12-day suspension dito po sa It's Showtime. Alam nyo naman po na itong si Nico Natividad ay dating miyembro ng hashtag na sumikat po dito sa It's Showtime. So pakinggan po natin yung inilabas na artikel ng PEP-PH. Ano po sa kanila po yan, gagawan lamang po natin ng opinion o reaction mga kababayan. So sabi dito, Nico Natividad on MTRCB imposing 12-day suspension on It's Showtime. Sana mabago pa yung isip ng MTRCB. Ganito dapat may pakiusap. So kung babasahin natin mga kababayan yung article, wait lang, lakihan natin ng konti. So kung babasahin natin mga kababayan na itong article, sabi po dito, nagbigay ng reaksyon ng actor-dancer na si Nico Natividad sa desisyon ng MTRCB na patawa ng 12-day suspension ang kapamilya noong time show na It's Showtime. Sabi pa daw po dito, ito'y dahil sa ilang paglabag umano ng programa kabilang ang indecent act ng real life partner na si Vice Ganda at Ayon Perez sa segment ng Isip Bata noong July 25, 2023. So mga kababayan, nangyari po yung supsop daliri, terik mata, chalap-chalap noong July 25, 2023. So sabi pa dito, noong September 4, 2023, inilabas ng Movie and Television Review and Classification Board ang kanilang suspension order laban sa It's Showtime. So sabi pa dito, ayon kay Nico, dating miyembro ng all-male group na hashtag sa It's Showtime, maging siya ay nagulat sa desisyon ng MTRCB or sa inilabas na desisyon ng MTRCB. Aniya sa totoo lang, nakakalungkot talaga na nagumpisa lamang yan sa isang issue. Tapos sinundan ng sinundan. Yun daw po yung nakakalungkot. Nakakalungkot daw po dahil nagsimula nga lang daw po ito sa isang issue na kung saan daw po ay sinundan ng sinundan. Uulitin ko lamang po mga kababayan na napakarami na pong nilabag na issue ng It's Showtime. Napakarami na po nilang issue dito sa MTRCB at ang naging mitsa lamang po para mapatawan sila ng kaparusahan ay yung icing incident mga kababayan. Ano po? Para mahalungkat yung kanilang mga ginawang kasalanan sa nakaraan. At dahil dyan, di ba, kung matatandaan nyo, ay dapat palakpakan yung mga yan. Sabi pa nga dito, aniya, eto daw pa, may nakapansin lang na isang tao, which is etong si Rendon. Yung tinutukoy niya dito, ginatungan lang ng ginatungan hanggang sa lumaki yung apoy. Uulitin ko po mga kababayan ha, hindi lang po isang tao yung nakapansin. Kumbaga, kaya lang nasabi nito na isang tao lang yung nakapansin dahil si Rendon medyo kilala na
kilala na itong si Rendon sa social media. Pero kung tutuusin po, ang nagreklamo po sa MTRCB, napakaraming tao, hindi lang po si Rendon. At ang isa pa dyan, meron pong monitoring team ang MTRCB at nakita po dun sa monitoring team, sa monitoring group ng MTRCB na may nalabag nga po etong si Vice Ganda at saka itong si Ayon, kaya po binigyan sila ng sumon, pinadalan sila ng sumon para makapagpaliwanag ang kanilang produksyon. At dahil nga doon mga kababayan, ay talagang nakita nga po na may pagkakamali nga etong It's Showtime. So sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Hindi raw siya makapaniwalang 12 araw ang tinatagal ng suspension ng dating kinabibilangang noon time show mga kababayan. So hindi daw siya makapaniwala na 12 days suspension yung ipinataw ng MTRCB. So para sa kanila sobrang tagal daw po yun. Pero kung tutusin mga kababayan, pinatawan po dati ang It's Showtime ng 20 days suspension dahil nga po dun sa ginawa nitong si Osang. Mas matagal yun. Diba? Sabi pa dito mga kababayan, saad ni Nico nakakalungkot lang na nabalitang 12 days yung ipinataw na suspension ng MTRCB. Kung iisipin mo 12 days yon, ang tagal ng 12 araw. Sabi ko nga, sana mabago pa yung isip ng MTRCB at sana magawa nila ng paraan. Alam nyo, sa totoo lang, medyo bababa pa sana etong ipinataw na parusa ng MTRCB kung magpapakumbaba lang etong si Vice. Kung hihingi lang siya ng kapatawaran sa MTRCB at kung magpa-public apology lang sana etong si Vice Ganda. Kaso nga lang ang problema kay Vice mga kababayan, mataas po yung kanyang pride. Di po ba? Kasi kung babasahin pa natin, sabi pa dito, pero kung sakasakaling hindi na mabago ang desisyon ng ahensya, sana lang daw ay ikonsidera nila ang mga taong sumusubaybay sa It's Showtime. Alam ko naman na maayos nila, pero kung magkakataon na hindi man, sana huwag naman ganoon katagal na 12 days. Alam nyo, sa totoo lang, sabi ko nga kanina, bababa pa po yan. Hindi naman po talaga may implement yung 12 days na yan kung magpapakumbaba yung mga taga It's Showtime at saka itong si Vice Ganda, hihingi sila ng public apology sa MTRCB at mangangako sila doon at makikipag-usap sila mga kababayan ng ayos sa MTRCB. Bababa pa po yan. Lalo na kung maglalabas ng statement ang It's Showtime na humihingi sila ng kapatawaran sa nangyaring insidente noong July 25 at hihingi ng public apology, etong si Vice Ganda, ay nako, baka maging 5 days lang yan o 3 days. Kung ako tatanungin nyo mga kababayan ha, baka maging 5 days lang yan o 3 days kung magpapakumbaba etong si Vice Ganda at saka itong si Ayon. So sabi pa dito, basahin pa natin. Ang tagal noon, 12 days na hindi mapapanood ng mga taong It's Showtime. Okay lang, at least wala natututunan na kabastusan ng mga bata. Sabi ng ilang mga netizen, di umano. So sabi pa dito, nakasanayan na yon ng marami nakadatanghali, manunood sila ng It's Showtime. Sabi ni Nico, nang eksklusibo siyang makapanayam ng PPH, Philippine Entertainment Portal, sa Urban Smile ng 10th Anniversary Ball noong September 18, 2023. Sabi pa dito, ibinahagi rin ng aktor na iilan sa mga host ng It's Showtime na nakakausap niya ang labis na nalulungkot sa naging desisyon ng MTRCB. Taliwas daw ito sa iniisip ng ibang pabor sa mga host na programa ng 12-day suspension dahil panandalian silang magpapahinga. Kwento pa daw nitong si Nico, si Jackie Gonzaga, kaibigan namin yan. Isa siya sa nakakausap namin sa taga It's Showtime. Yan po yung pagkakasabi niya. Talagang nalulungkot sila. Ako at kami nga wala na doon nalulungkot. Paano pa kaya sila? Dagdag pa niya, hindi dahil sa wala silang work ng 12 days. Kasi kung titingnan mo, parang day off na lang nila yun mga kababayan. So sabi pa dito, pwede silang magpahinga at magbakasyon sa loob ng 12 araw. Pero yung 12 days na hindi ume-ere sa TV, yung It's Showtime, ayun talaga yung nakakalungkot. Alam nyo ba mga kababayan, may mga nasasagap tayong balita na kung sakasakalit, pinakita ko din naman sa inyo, kung sakasakaling maipatupad itong 12-day suspension na ito, meron pong papalit sa It's Showtime na parang dun din galing sa programa ng It's Showtime, di umano. So ngayon, parang wala ding nawala. Kumbaga ang nasuspended lang kung sakasakali yung pangalan na It's Showtime, pero yung ginagawa doon mga kababayan, yun pa rin yung mapapanood nyo.
Kaya nga much better na lang dyan mga kababayan humingi ng pasensya sa publiko at sa MTRCB. Etong si Vice Ganda at itong si Ayon, makipag-usap sila ng ayos doon at makipagpatawaran sila at mangako sila doon mga kababayan. Pag nangyari yun, baka maging 2 days na lang o 1 day. Diba, sana nga lang magpakumbaba si Vice Ganda mga kababayan. So kayo, nung tingin ninyo dito sa binasa natin na article na ito, sa tingin nyo ba may kakayanan pa kaya na magpakumbaba etong si Vice Ganda at tanggapin ang kanilang pagkakamali? So i-comment nyo na lamang po sa ating comment section mga kababayan ha. So punta naman tayo mga kababayan dito sa next topic natin. Alam nyo ba nung April 2022, merong ginawa si Vice Ganda sa National TV na hindi po napag-usapan. Ano po, yung kanyang pag-dirty finger. Mga kababayan, hindi po yan napag-usapan. Pero kung makikita natin dito sa video ito po kasi wala na po ito sa Facebook. Dahil parang tila binura na po ata nila dahil baka nga maging issue pa. So ngayon, nakita po natin ito sa YouTube na meron po palang mga ganitong klase ng eksena na kung saan ay nagawa po nitong si Vice Ganda sa National TV na talagang lantarang mag-dirty finger, and then nung nakita ng kanyang mga kasamahan ay tila nagulat po etong si Vice Ganda. Pero dahil nga po sa hindi pa gaanong natututukan at sobrang busy noong mga panahon na yon mga kababayan, ay ngayon lamang po naglipa na itong mga bidyong ito sa YouTube. So ngayon ipapakita ko sa inyo mga kababayan yung masasabi nating isang violation din ng mga host ng It's Showtime, lalo na nitong si Vice Ganda, na porket hindi na pag-usapan talagang masasabi nating inuulit-ulit na nila. Di umano mga kababayan na. So panoorin po natin itong bidyong ito. Panoorin po natin. Si Berwin Mailey. Yun ang deserve mo. Ay, Bear Brick. Hindi, tanong, hindi ba siya supportive sa'yo? Supportive naman po. Dito parang may ini-interview silang isang babae dito about relationship mga kababayan. So ngayon, may nabanggit dito si Bong na tila parang nakaagaw ng atensyon itong si Vice Ganda na naging dahilan naman mga kababayan. Panoorin nyo yung susunod na mangyayari. Yon! Kung makikita nyo, gumanon. Nag-dirty finger etong si Vice Ganda. Sabay nagulat mga kababayan. Tingnan nyo, sabay nagulat at natulala. Diba nag-dirty finger, sabay nagulat at natulala. Napasigaw pa nga yung ibang mga tao dun sa sa kanilang show mga kababayan. Kasi pag ganun talaga ni Vice Ganda, nagulat talaga siya. Ibig sabihin, alam niya sa sarili niya nagkamali. Pero ang hindi natin alam dito kung nag-public apology ba si Vice Ganda sa pagkakamali niyang nagawang yon, na kung saan nakuhanan po siya ng camera na nag-dirty finger. Ay, oo. Diba? Tapos ngayon, nagkaroon ng icing incident mga kababayan na kung saan pinatawa na ng MTRCB ng kaparusahan etong mga host at saka itong programa ng It's Showtime mga kababayan ay nagre-react yung kanyang mga panatiko na parang kalinis-linis ng kanilang iniidolo mga kababayan. Eto na nga po yung isang patunay na merong nalalabag na hindi maganda sa National TV na dapat po mga kababayan ay na-actionan talaga. At ito po, kung makikita ito ng mga bata ay tiyak nagagayahin na naman. Uulitin ko lamang po mga kababayan na pinoprotektahan po ng MTRCB ang lahat ng mga kababayan natin na manonood. Ano po, lalo na ngayon at naglalaganap na yung mga ganitong klase ng mga video at mga panoorin sa television sa National TV na hindi po gaanong natututukan or hindi gaanong nasusuri or nababantayan ng kanilang mga magulang yung kanilang mga anak. Ano po mga kababayan? So ngayon bilang isang gabay, nandiyan dyan ang MTRCB para gabayan po lahat ng mga manonood. At kapag ka merong lumabag or nakalabag sa kanilang mga palatuntunan or sa kanilang mga rules mga kababayan, talagang kinakailangan patawa ng kaparusahan. So bilang isang tagahanga ni Vice Ganda, wag nyo naman po sanang suportahan yung ginagawang mali ng inyong iniidolo. Bagkus hikayatin nyo sana na itama yung kanilang pagkakamali sa pamamagitan ng paghingi po nila ng tawad at pasensya sa publiko. Yun po yung pinakamainam na dapat nyo pong gawin. Sa totoo lang. So kung ulitin natin ito mga kababayan, nakita nyo ba yan? Kita nyo ba to? Diba? Kita nyo ba yung ginawa niya dito? Diba? Nagulat siya
Nagulat siya pagkatapos niya mag-dirty finger, mga kababayan. Tuwan-tuwa pa. Pagkatapos niya magganyan, tuwan-tuwa pa, nagulat. Oh. Kitang-kita niyo yung pagkagulat niya, hindi normal. Dapat yung mga ganyang klase, wag kayong ganon. Kinukonsinti niya. Dapat nga sa pagkakataong yan, mga kababayan, pinagpaliwanag yan or pinatawan na agad ng kaparusahan noong taong April 2022. Di ba dapat pinatawan na agad yan ng kaparusahan, anong ginawa? Di nga natin alam kung nag-public apology pa yan dyan. Di ba? Mga kababayan, so kayo, anong opinion ninyo hingil dito sa nangyaring ito na pag-dirty finger nitong si Vice Ganda at tila nagulat pa? Sa Facebook, wala na po ito, nabura. Kaya po sana pag in-upload natin ito sa ating Facebook page, ipakalat nyo pa. Nang ma-realize ng mga panatiko nitong si Vice at saka ng It's Showtime na deserve lamang po nila na mapatawan ng 12-day suspension para hindi na po nila ulitin pa. Kasi mga kababayan, kung eto talaga mauulit at mauulit at mauulit pa, gagayahin ng mga kabataan, ano pang mangyayari sa ating mga kabataan na? Diba? So sana naman doon sa mga host, hindi po natin kinakalaban si Vice, wala po tayong personal na issue sa kanila. Ano po, so sana next time maging maingat po sila, iwasan po sana nila na makagawa ng hindi magandang bagay sa harap ng TV, sa harap ng camera na may posibilidad na gayahin ng mga bata. Ano po, so sana maging aral ito sa kanila, yung 12-day suspension na ipinataw po sa kanila. Sana tanggapin na lang nila para magtandaman lang sila. Ano po, so kayo mga kababayan, anong comment nyo dito? Comment nyo lamang po mga kababayan sa ating comment section kung deserve pa nila yung 12-day suspension or sa tingin ninyo dapat babaan pa. So by the way, punta naman po tayo sa next topic natin. Kahapon, hindi ko lang nagawa nito ng reaction. May lumabas kasi na balita kahapon mga kababayan na ito daw pong si Paulo Contes ay makakapagpundar na daw ng sarili niyang bahay. Dahil daw sa magandang trabaho nito dito sa Tape Bulaga. So basahin po natin itong inilabas na balita ng balita. Yan po yung source po natin, gagawan lamang po natin ng reaction video. Ang nagsulat po nito ay itong si Richard De Leon. So sabi po dito mga kababayan, sa wakas Paulo Contes makakapagpundar na raw ng sariling bahay. So alamin natin kung bakit mga kababayan. So sabi dito, yan. Ibinahagi ng talent manager na si Lolit Solis na baka matupad na raw ng alagang si Paulo Contes na makabili ng sariling bahay ngayong 2023. Ayon yan sa Instagram post ni Lolit Solis nitong Miyerkules, September 20, mukhang nakakapag-ipon-ipon na raw si Paulo dahil sa araw-araw na naman itong na-hosting job sa noontime show na Itbulaga. Bukod pa, may mga proyekto daw etong si Paulo Contes dito po sa GMA. So sabi pa dito, ang saya naman salbi ni Paulo Contes dahil sa matutupad na ang pagbili niya ng dream house this year. Anang Lolit Solis sa kanyang Instagram post. So ibig sabihin, naghahanda pala itong si Paulo Contes na makapagpundar ng kanyang bahay. At saka maganda dito mga kababayan, ano po, yung kanyang mga anak sa una, meron ng matitirhan or meron na siyang maipapamana kung sakasakali, ano po, na makapagpundar po siya ng kanyang sariling bahay. Dahil kung tutusin, alam naman po natin, may conjugal property na pinaghahatian kung sakasakali. Yung pundar ni Paulo Contes, may possible na maghati sila nung una niyang naging asawa na pinakasalan po niya. Mga kababayan, ano po, dahil meron po tayong sinusunod na conjugal property, pero may mga ano pa rin po yan, may mga bagay pa rin po yan na dapat isalang-alang, at yun siguro yung kanilang mga pinaghahandaan ngayon. So ngayon mga kababayan, pagpatuloy pa natin, sabi pa dito, swerte siya sa Itbulaga GMA version dahil nagustuhan ng mga viewers ang tandem nila ni Isko Moreno at Buboy. Nakakatuwa na ang mga comedy skit nila, at kung noon para silang palengke, ngayon supermarket na ang dating. Haha, at maganda na din na magkaroon ng kompetisyon ang Itbulaga Tito Vic and Joey version naman dahil naging very active sila ngayon at laging present na sa kanilang programa ang tatlo. Ang mga televiewers ang panalo. Tama nga naman mga kababayan. Kung maraming noontime show, sino yung nananalo? Syempre ang taong bayan. Ang hindi nga lang kasi gusto ng taong bayan dito,
ano po ng taong bayan is yung mga parinig po nitong mga generic na Itbulaga host dito sa Tito Vic and Joey. Yun lang naman yung hindi nila nagustuhan. Pero uulitin ko po sa hindi pagkakaunawaan ng Tito Vic and Joey at saka ng Tape Incorporated, labas po dun yung mga host. Kaya lang naman sila napapasali dahil nakikisali po sila. Sabi pa dito, dagdag pa ni Lolit, bukod pa sa pagiging aktor ni Paulo, ay nais din niyang mas mahasa pa ang hosting skill nito. So sabi pa dito, bongga pa pareho ang mga papremyo nila. Talagang palakihan, gustong gusto ko na nahasa talaga ang pagiging host ni Paulo Contes, kaya naman confident na siya ngayon sa harap ng camera pag nag-i-interview. Pwede nang ilaban kay Boy Abunda, haha, joke. Sabi pa dito, basahin pa natin, pero walang biro, marami na talagang enjoy na enjoy ngayon sa Itbulaga ng GMA, kaya tuwan-tuwa sila Salve at Georgie. Dahil abang na naman sila sa mga contest kung saan pwede silang sumaling bongga. Wala pang kumpirmasyon mula kay Paulo kung lalo bang malapit na silang makapundar ng dream house niya. So wala pang kumpirmasyon, pero sana naman mga kababayan, sana matupad ni Paulo Contes yung kanyang mga pangarap dahil alam naman natin na nagsusumikap siya ng mas maayos. Pero sana mga kababayan, hindi rin tunay yung mga lumalabas na balita na magsasara na etong Itbulaga ngayong October. Or di kaya naman mga kababayan, kung hindi man magsara ngayong October, baka magsasara na po after ng kontrata nila sa GMA7 dahil nga may mga lumalabas na balita mga kababayan na tila parang parang hindi nakakapagbayad ng kanilang black time etong Tape Incorporated at napakalaki na ng utang dito sa GMA7 kung totoo man yung balitang yun Sana makupuntar si Paulo Contes ng kanyang bahay mga kababayan bago sana magsara ang Itbulaga para hindi lugi. So anyway mga kababayan, kayo anong opinion ninyo dito sa bagong ipinupundar nitong si Paulo Contes mga kababayan at sa nagiging successful daw di umano kuno ng Tape Bulaga. So comment nyo na lamang po sa ating comment section mga kababayan. So anyway, punta naman po tayo sa next topic po natin na kung saan may isang pari daw po mga kababayan na naglabas ng kanyang salubin sa pagkawala ni Rendon sa lahat ng mga social media. So eto, pakinggan po natin yung binitawang mga salita ni binitawang salita ni Father tungkol sa pagkakaban po nitong si Rendon Labrador. So sabi dito, Rendon Labrador, now you know. Yun yung sabi dyan mga kababayan. So eto, i-play po natin. Ban na sa TikTok at Facebook si Rendon. Kasi naman, marami talagang ayaw ng style niya. Aba. Paano bang style niya? Kasi ang style nga nitong si Rendon mga kababayan, puro katoksikan. Puro pagbabatiko sa iba't ibang mga tao. Ang problema lang kasi mga kababayan dito kay Rendon, kung sana motivational lang yung mga itinuro niya at hindi puro pakikipag-away at katoksikan sa ibang tao yung sinasabi niya mga kababayan, talagang alam nyo, hindi sana siya mapapatanggal sa Facebook or sa lahat ng mga social media na kinabibilangan niya katulad nitong TikTok kung naging mas maayos lang sana siya at pinanindigan niya yung pagiging motivational speaker niya. Kung ganun lang sana yung ginawa niya, wala sanang problema. Sa totoo lang mga kababayan, kung ganun lang sana yung ginawa niya, kaso nga lang sumobra si Rendon kaya sobra din yung naging balik sa kanya. Ano po, sabi pagpatuloy pa natin itong sinasabi ni Father. Nito, sinabi niya nung in-interview siya. Ang tanong sa kanya, ano ba ang proseso mo bago ka mag-post? Pag naisip mo, ipopost mo agad? Sumagot siya, ipopost ko agad. With conviction ha? Tinanong uli siya, magre-research ka ba muna? Sumagot uli siya, hindi na. Kasi kapag nagkamali ka ngayon, pwede mo namang baguhin yon. Talaga lang ha? Talaga lang ha? Huwag kayong ganun, uy. Hindi kasi nga kung matatandaan nyo, di ba may naging interview etong si Rendon sa 1PH at tayo mga kababayan. Yung naging interview ni Rendon Labrador na kung saan natanong nga siya doon kung ano yung mga ginagawa niyang preparasyon sa paggawa niya ng content. Ang sabi ni Rendon doon, kapag may nakita siya on the spot, tinatalakay na niya, hindi niya na pinag-aaralan. Ano po, on the spot, ibinabalita na niya. Kasi nga naman,
ang nasa sa loob niya mga kababayan, kapag ka nagkamali siya, pwede namang itama yung kanyang pagkakamali sa pamamagitan ng paghingi niya ng tawad. So kumbaga, anong nangyayari mga kababayan, gagawa si Rendo ng pagkakamali ngayon, uugaliin niya na yon, and then kapag ka nasita na siya nung kanyang mga tinitirang tao, hihingi lang siya ng tawad. Ganun na lang, gagawa ng mali, hihingi ng tawad, gagawa ng mali, uulitin na naman sa paghingi ng tawad. Kumbaga, anong nangyayari kay Rendon, yung kanyang asal na gano'n, nagiging circulation na niya sa pang-araw-araw niyang pamumuhay, na okay lang sa kanya magkamali basta pwede siyang humingi ng tawad. Kumbaga mga kababayan, ang tingin ni Rendon dun sa paghingi ng tawad ay unlimited. Hindi siya limited, unlimited. Kaya okay lang magkamali ng paulit-ulit dahil meron naman siyang pangtapat or pangtulak na tawad sa uli, na paghingi ng tawad sa uli. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Kung sana ganun kadali, magtama ng pagkakamali. Tandaan po natin ha, hurtful words sometimes can be forgiven, but most of the times, it can never be forgotten. Tama, mapapatawad mo yung ginawa sa'yo ng isang tao pero hindi mo makakalimutan yung ginawa niya. Tunay yan mga kababayan, kita nyo ba? Sa lahat ng ginagawa ni Rendo na puro katoksikan sa social media, nakita nyo ba na may mga taong gustong makabalik etong si Rendon? Lahat ng tao mga kababayan, ewan ko lang yung mga iilan, pero mostly mas marami sa mga tao talagang ayaw nang bumalik etong si Rendon sa social media. Kumbaga yung iba ay pinapanalangin na sana manahimik na daw itong si Rendon at wag nang bumalik sa social media. Pero kung ako tatanungin nyo mga kababayan, lahat ng tao deserve ang second chance. Tunay naman, totoo naman, lahat ng tao talagang karapatan na magkaroon ng pangalawang pagkakataon sa kanilang buhay. Hanggang pangatlo pa nga kung maaari. Ano po, at ang tingin ko dito, hindi sa kinakampihan ko si Rendon, mga kababayan, is deserve naman ni Rendon magkaroon ng pangalawang pagkakataon. Pero sana naman, kung magkakaroon siya ng pangalawang pagkakataon, tanggalin na niya yung pagiging maangas, pagiging mayabang at pagiging pakailamero sa iba. Kasi yun nangyayari kasi kay Rendon mga kababayan, masyado niyang pinipersonal yung ibang tao. Ano po, kaya napapag-initan siya, masyado niyang pinipersonal yung pamumuhay ng ibang tao. Hindi katulad ng ginagawa natin dito na yung issue at topic lang yung pinag-uusapan natin. Hindi yung mismong personal na buhay nung isang tao. Oo, binabatikos natin si Vice dito, pero hindi natin dinadama yung pamilya ni Vice kasi masyadong personal na yon. Ang hinihiling lang natin dito, humingi at mag-public apology etong si Vice Ganda sa publiko at magpakumbaba at humingi ng kapatawaran sa MTRCB. Yun lang mga kababayan ang pinagkaiba ng programa natin sa programa nitong si Rendon. Kasi yung sa kanya masyado niyang pinipersonal yung mga bagay-bagay. Ano po, so kayo mga kababayan, ano ang opinion ninyo dito sa naging komento nitong si Father? Ano po, kasi itong si Father naglabas ng saloobin niya, ano po, sa kanyang misa na kung saan talaga masasabi natin patama ng matindi. Eto kay Rendon, ano, para maitama yung mga pagkakamali nitong si Rendon. So kayo mga kababayan, ano masasabi ninyo dito sa isyong ito? So i-comment nyo na lamang po sa ating comment section at huwag nyo na rin pong kalimutan mag-iwan ng like, share, and subscribe. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng video or issue mga kababayan. At ulitin ko, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-follow etong ating Facebook page at huwag nyo na rin pong kalimutan na i-like etong ating etong ating upload na ito mga kababayan, at huwag nyo na rin pong kalimutan na i-like etong video natin na ito dito po sa ating YouTube at dito po sa ating Facebook. Maraming salamat po mga kababayan. Ingat po kayo palagi. God bless po. Mag-iwan na lamang po kayo ng inyong mga komento sa baba kung ano po ang opinion ninyo dito sa mga video na tinalakay po natin. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po.